Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Para to sa mga no contact situation. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ditong Queen of Wands, Pride. Meron ditong The Magician, Reverse. Meron dito na Queen of Cups, Pride. The Empress, Reverse. Then, Temperance. And Queen of Swords, okay? Nafe-feel ko ang energy ng person mo dito. Naghihiling na siya. Nakikita ko ng tao nito na okay ka, maayos ang kalagayan mo. Then, nafe-feel ko dito, no? Itong tao nito may maraming humahanga sa kanya. Yung tipo bang malakas yung charisma niya, malakas yung appeal niya, na hinahangaan siya ng mga tao. Ito yung energy ng tao mo. Nafe-feel ko to na may lakas sa tapang na loob. Nakikitaan ko rin siya na nagiging maayos, kung ano man yung kinalalagyan nito. Meron kang person na Aries, Leo, Sagittarius. Meron ka din dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Then, meron din ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Taurus energy. Okay? Ito na yung nakikita ko. Yung person mo, nakikitaan ko dito na maayos ang kanyang kalagayan. Siya yung tipo ng tao na nakafocus sa kanyang mga ginagawa, maraming humahanga sa kanya, or pwede rin sabihin na malakas ang appeal ng person mo, okay? Na kung saan nakikitaan ko dito na maraming nakakakilala sa kanya, maybe magaling siyang makisama, makipag-usap, or makihalubila sa ibang tao. Ito na yung nafe-feel ko. Dahil sa ang kanyang ganong pag-uugali, dahil sa pagiging niyang friendly, yung tipo na marami siyang barkada, okay? Na kung saan nakikilala siya doon. Ito na yung nafe-feel ko. Nakikitaan ko dito na marami nakasubaybay, marami siyang na-attract sa person mo, okay? Maybe yung person mo may itsura, or pwede rin sabing maganda, gwapo, yung ganun ba? Na kung saan na-attract niya yung tao sa paligid niya. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, sa The Magician, nafe-feel ko dito, meron tong hinihiling na hindi naging hindi natupad, okay? Pwede rin sabihin, yung connection nyo, hindi naging maayos, matagumpay. Ito lang yung nafe-feel ko. Pero nakikita ko din dito, na andito siya sa point na nararamdaman niya na kahit, alam mo yun, yung tipo na kahit maraming nagkaka-interest sa person mo, ikaw pa rin yung kanyang tinitibok ng puso. Alam mo yun? Kasi nakikita ko dito na meron siyang nararamdaman sa'yo na hindi niya mahanap-hanap sa ibang tao. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Kasi nakikita ko dito na ikaw lang yung makakahilom sa puso niya. Kasi kung makikita mo dito sa Queen of Wands, then sinabay ng The Magician, and Queen of Cups, nafe-feel ko dito na ikaw lang yung tipo na makakahilom sa puso ng tao na ito. Ito lang yung nararamdaman ko. Kumbaga, ikaw yung sagot, ikaw yung susi. Pero ganun pa man, hindi naging matagumpay yung connection nyo. Pero nakikita ko dito na malakas ang appeal ng person mo. May siya matalino, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin. May Leo energy. Then dito, The Empress. Nafe-feel ko dito, nararamdaman ka niya na ikaw yung sagot, or ikaw yung makakahilom ng puso niya. Kasi meron naging lamat sa inyo. Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron tong guilty na nararamdaman. Pero ganun pa man, kahit meron siyang guilt na nararamdaman dito sa connection na to, nafe-feel ko dito sa The Empress Reverse. Kumbaga, nakitaan ko to na hindi pa siya handa
nung panahon na iyon na mag-family or hindi pa siya handa na mag-long term. Pero ganun pa man ano, ngayon nakikita ko rin dito na andun pa rin siya sa enjoy niya. Ini-enjoy niya yung buhay na meron siya. Parang alam mo yun, yung tipong ayaw niyang pakawalan yung pagkabinata niya, yung pagkadalaga niya. Na-enjoy niya yun. Ito lang yung nararamdaman ko. Ano. Hindi pa rin nagbabago yung kanyang ganong attitude. Pero ganun pa man ano, nagkaroon ka ng lamat sa puso ng tao nito. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi kahit may mga ganito siyang bagay, ano, pwede rin sabihin na naging ganito siya dahil sa wala na siyang makita na katulad mo, na seryoso. Kaya ganun, itong taong ito, yung tipo na naglalaro na lang, hindi nagseseryoso, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pero dito sa The Temperance, nakikitaan ko to na ikaw yung ano, yung naiisip niya na makakapagpabago sa kanya or pwede rin sabihin na ikaw yung tao na makakatulong para sa kanya, okay? Nakikitaan ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na relihiyoso. Ito yung nakikita ng tao sa'yo. Maybe madasalin ka or pwede rin sabihin na marami kang knowledge, word of wisdom, na kung saan nagkakaroon siya ng aral about dito. Then nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo magaling mag-advise. Nakikitaan ko dito na abundance yung tao mo, yung person mo kapag kasama ka. Maybe dahil maganda yung kinalalagyan ng trabaho mo or pwede rin sabihin maganda yung estado ng posisyon o trabaho na pinapasukan mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito na itong tao na ito, iniisip nito na ikaw, ano kaya mangyayari kung halimbawa ikaw yung magiging ina or pwede rin sabihin ikaw yung ina ng anak niya. Yung tipong gano'n, may merong broken promise na nangyari dito. Meron kasi ako nakikita ditong buntis. Maybe meron kayong anak ng tao na to or pwede rin sabihin na ito yung binabalak niya. Mabuntis ka niya. Okay? Ito na yung nakikita ko. Then dito no, sa The Queen of Swords, nafe-feel ko dito na naalisan niya to or pwede rin sabihin na natapos na to no, yung mga masakit, yung mga pinaghirapan. Pero ganun pa man dahil lumabas si Queen of Swords reverse, nafe-feel ko dito na nahihirapan pa rin siya na malimot ka, okay? Kumbaga, no, yung alaala mo, palaging pumapasok sa isip ng tao nito, yung mga bawat sandali na magkasama kayo. Okay, ito lang nafe-feel ko. Maybe, ikaw rin na ang nakatulong sa tao nito. Ikaw yung makakatulong sa tao nito upang maghilom yung talagang sugat ng kanyang puso. Maybe, bago kayo magkakilala ng tao nito, meron na tong issue in the past or pwede rin sabihin na meron na rin tong past relationship na kung saan nagbigay din sa kanya ng pasakit, na kung saan nung dumating ka, nagkaroon dito ng pag-aayos or naayos yung kanyang, kumbaga unti-unti siyang nakaramdam dito ng kampante sa poder mo. Kaya lang meron din ditong pangyayari na hindi pa rin niya mapakawalan yung pagiging niyang binata or dalaga. Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man ano, kasi itong tao na to, marami pa siyang hinahanap, marami pa siyang gusto ma-experience. Kaya siguro itong tao na ito, inalisan ka. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ngayon ano, nare-realize ng tao na ito na mali yung pa siya na ginawa niya. Ito lang yung nakikita ko. Kasi hindi ka nito makalimutan. Laging napasok yung mga memories mo sa tao na to, yung mga pinagsamahan nyo, yung mga bawat sandali na magkasama kayo. Ito rin na-feel ko kasi hindi siya makaalis dito. Naka-stuck siya sa sitwasyon. Ganon lang yung nararamdaman ko, no? Kasi may panghihinayang tong tao nito kasi bihira kang lalaki, bihira kang babae. Ganon ka tingnan ng person mo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? No contact situation. Give me the message. Anong iniisip sa'yo ng person mo? Meron ka dito na merit making. Meron ditong parating. Yung sinabi ako kanina, na stuck sa sitwasyon. Ito yung nararamdaman ng person mo. Naka-stuck siya sa sitwasyon. Nakakahanap siya ng kapayapaan kapag magkasama kayo. Yung tipo na
komportable siya kapag kapiling ka niya. Ito lang nafe-feel ko. Pero sa panahon ngayon, nafe-feel ng tao na ito na yung parang stuck siya. Hindi siya makaalis, hindi siya makawala sa mga alaala mo. Ito lang nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ka ng tao na ito na kakaiba, madasalin, mabuti, mabait, mga ganun ba? Kahit yung tao nito, may panghihinayang. Ito lang nafe-feel ko. Then, nakikita ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na mabuti sa kapwa, mabait, maalalahanin, na kung saan nakikita nito na sana hindi natapos yung connection nyo. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong 39 years old, 56, meron ditong justice, okay? Maybe gusto nito ng panibago sa inyong dalawa, sa inyong connection, or pwede rin sabihin ito yung gusto niya mangyari, justice. Yung tipo na gumagamit ito ng ng logic ko. Kumbaga, nafe-feel ko dito na magbabalik to sa'yo. Pero, gumagamit na to ng ng mga plano, strategy, kung paano magiging equal and balance yung connection. Ito lang nararamdaman ko kasi nakikita ko to na pinag-aaralan niya. Bago siya pumasok muli sa buhay mo, pinag-aaralan niya yung mga sasabihin niya, pinag-aaralan niya kung paano ka makukuhang muli. Okay, ito lang nararamdaman ko dito. Pero nasa sayo pa rin to, kasi makikita mo naman yun sa mga kinikilos niya kung meron pagbabago sa tao na ito. Meron dito na fury. Nafe-feel ko dito, gagalit ka dito. Yung tipo na, alam niya kasi ng tao na to na hindi ka basta-basta madaling ma-please. So, ngayon ito may ginagawang strategy kasi pwedeng mag-init ang ulo mo once na nakita mo tong tao na to. Kaya itong tao na to ay nag-iisip ng strategy kung paano kanya madaling mapapa-oo sa kanyang gustong mangyari. Okay, ito lang nafe-feel ko. Kaya lang, sasabog ka dito Ito yung nakikita ko, or pwede rin sabihin kilala ka ng tao na to na madali ka mag-init ang ulo. Okay? Meron ditong fright. So, ibig sabihin itong tao na to natatakot. Kaya hindi to basta-basta papasok sa'yo hindi to papasok sa buhay mo ng biglaan na bigla na lang haharap sa'yo ng magpapakita na lang bigla sa bahay nyo. Nakikita ko to na meron tong iniisip na plano. Kasi takot na to Takot ito na madigahan mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Ayaw niya yung ganon. Ayaw niya nang siya binubungangaan or something na mapapahiya sa ibang tao. Ito lang yung nararamdaman ko. Kaya itong taong ito yung nag-iingat. Introvert. Okay, nafe-feel ko dito na maybe gusto mo ng privacy, okay? Meron ditong separation na naganap sa inyong dalawa na kung saan meron kayong kanya-kanyang direction na pinuntahan. May magkaiba kayo ng direction na inalisan. Ito na yung nafe-feel ko. Give me more information. Meron ditong illness. Meron ditong may sakit or pwede rin sabihin sinasabihan ka dito na pangalagaan mo yung iyong kalusugan, huwag ka magpuyat, or intindihin mo yung iyong kalusugan kasi maaaring dapuan ng sakit. Okay? Meron ditong blind. So, ibig sabihin, itong tao na to, nafe-feel ko dito na meron siyang problema kung paano niya ibibisyo yung sa inyong dalawa. Yung tipo na feeling awkward siya kung paano siya makakalapit sa iyo kasi hindi niya alam kung paano niya mailarawan or paano niya maipresenta yung sarili niya sa iyo. Ito na yung nafe-feel ko. Kaya itong tao na to nahanap ko ng balance kung paano siya makakalapit muli sa buhay mo. Kasi itong tao na ito, marami itong isipin, marami itong mga problemang kinakaharap sa panahon ngayon or pwede rin sabihin na masyado siyang busy ngayon sa kanyang trabaho na kung saan nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito rin nafe-feel ko. Give me more information. Meron ka ditong marriage. So, ito yung gusto niyang mangyari sa inyo. Ikasal kayo. Okay, ito yung gusto niya. Na kung saan sweet love, maging maayos yung communication nyo, nakadepende kayo sa bawat isa, may magandang usapan, may equal and balance. Kaya itong tao na to, hindi to basta-basta papasok sa buhay mo ng biglaan. Pag-iisipin nito kasi
narito ka pa sa sa ganitong energy na magagalitin or may init ang ulo. Maybe pag nakita mo tong tao na to, yung tipong sasabog ka ito na yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man ito yung gusto nyo mangyari sa connection nyo. Maging ayos, maging masaya, marriage. Ito yung plano niya para sa'yo. Okay, ito lang yung mensahe. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.